Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, so balik tayo dito sa ikalawang bahagi ng ating Patok program, kapartner Aileen. Ayan, ang sarap niyan, kapartner Tony, ha? So, dapat meron tayo niyan iba mamaya. po. Kapartner, yes, go. maraming mga nanonood ngayon sa live stream. Meron pa tayong taga Bukidnon. Paano kaya nila matikman, no? Taga Bukidnon kayo eh. Si Chris Zamora. Pag lumuwas kayo dito sa Manila. Ayan. So, Robelin Visaya, send a friend. O, ayan. Tutulungan ka namin. Maganda yung topic nyo ngayon. Ann Balila. Ayan. Ang daming mga nagko-comment, mga kapatid, mga kapartner. Marami tayong natututunan sa business na ito. Ayan. So, keep on sending and posting your comments, mga kapartner, at magkakaroon kayo ng chance na makavisit kayo sa Taho Classico upang i-treat kayo ni Miss Camille. O yan, ng Good for Two. Ayan. So, matitikman nyo na yung iba't ibang mga flavor ng Taho Classico. And speaking of flavors, kapartner Aileen, eto na nga, may hawak ako dito. Anong flavor ba itong kulay na ito? Camille, para naman may introduce natin, especially doon sa mga bagamat marami na yung nakatikim nito, marami na yung nakapunta sa inyo, pero doon sa mga hindi pa, tell us more, ano ba itong hawak ko na ito? Yan po is yung avocado taho sorbete. So, bestseller po namin siya. Taho po siya na may avocado ice cream po na toppings. May sago, may arnibal din po, and milk. So, eto ho, avocado, kaya pala ganun yung kulay niya. How about yung iba pa dyan? Yan. This one po is the blueberry taho. So, taho based din po siya with blueberry flavor. And then this one po is the ube. With ice cream din po siya. Taho sorbetes din po. And then, so lahat ay may ice cream. Yes po. This one po is the caramel taho. And then we also have yung hindi na namin abot. Alright, how about this one? Ano to? That's the strawberry taho po. Okay, strawberry naman to. Ayan. Madalas na kino-comment ng mga customers is para silang nasa Baguio once na matikman nila yung strawberry taho. So this one is chocolate naman to. That one is milky po. Milky taho. Creamy version po siya nung normal na taho po. Okay. So, dito sa ganitong business, at first, magkano yung puhunan na nung nag-start kayo ng partner mo dito sa business na to, Camille? Nung nag-start po kami, since home-based lang po siya, naging puhunan po namin that time is 5,000 pesos. So, that time po kasi yung soy milk, with just yung isang timba, they call it timba po kasi sa magtataho. Kaya niya na mag-produce po talaga ng mga nasa around 40 to 50 cups po eh. So, malaki po kahit papaano yung naging margin. Paano nyo in-introduce at first do sa community na nandun kayo? Kasi importante kasi na nakaririnig tayo ng feedback mula dun sa mga nakatikim, Camille. Una po namin siya pinatikim sa friends and then sa neighbors. So, una may mga friends na, seryoso ka ba? Bakit ganito? May yellow daw. Actually, yun po yung isa sa twist din po niya. With ice po siya. So, yun. So, parang sabi nila, bakit daw may yellow? Tapos, iba-iba yung may flavor po siya. So, hindi po siya yung nakasanayan. So, yun. So, at first, hindi po talaga naging madali yung i-introduce. Parang kailangan po namin i-explain further kung ano ba talaga siya, ano yung lasa niya. But then, nung na-try na nila, once na talagang ma-experience nila yung Taho Classico, doon na po nila binabalik-balikan. Pero bakit naging napaka-bilis to think na na-mention mo, meron na kayo dyan sa Cabanatuan and kung saan-saan pa. So parang kung pandemic nyo lang to sinimulan, mabilis ninyong na-i-promote itong iba't ibang klase na ito ng Taho, Camille. Siguro nag-focus din po kami sa social media. Okay. And then since yung tao nga, ang dami yung word of mouth, yung mga nakatikim, sila na rin mismo yung parang, hey, masarap talaga yan. Yes po. And then we try to improve
syempre, we get feedbacks din po sa mga naging first customers namin. And then, we try to improve and then, i-innovate pa po siya. Once, nung first po kasi, nag-start po kami with 3 flavors lang po. The classic taho, the brown sugar, and then the classic soy milk. And then, when we released po yung milky taho, yun na po talaga yung parang ang dami nang na-curious kung ano po ba talaga siya. So, after that, nag-release na po kami ng mga ibang flavors. And then, yun yung parang we tried to tickle the curiosity po talaga ng mga customers. Ng mga tao. So, dun po yung naging parang turning point sa kanila na, sige nga, let's try yung taho klasiko. Kapartner Arlene, bago ko ibalik sa'yo, kami lang gusto ko pang itanong, parang ang lalaki ng ganito ba yung regular na baso or medyo special lang ito for special people or baka may mas maliliit kasi parang mahirap siyang ubusin, kumbaga. Apo. Actually, we have 3 sizes po. Okay. May 12 ounces, 16 ounces, and 22 ounces. So, this one po is what we call the grandest size. So, 16 ounces po siya. So, yun. So, may choices naman kung Yes gusto mo po, may medyo choices. maliliit lang. Partner Eileen. Ayan, so Miss Camille, narinig na nila yung story mo at saka yung masasarap na flavor na inintroduce ninyo ni Sir Tony. Ngayon po, ano yung plano mo para sa negosyo mo in the next 5 to 10 years? Ayan, para makita natin yung plano of expansion mo. Dito ba sa local o saan pang mga lugar? Ayan po. So, ngayon po, ang plans po namin is to really expand kasi we know na not everyone pa talaga is kilalang kilala yung taho klasiko. So, gusto po namin mag-expand sa iba't ibang parts ng Metro Manila and then also outside Metro Manila, we want to cater also yung mga gusto like outside yung sa mga outside Luzon na areas. And then the concept kasi before was originally just taho, the drinks lang. And then now we're trying to release or launch mga products na we could partner with our taho. We have yung soon we'll have the rice meals, the pasta, na magiging partner ng taho din po. So, ibig sabihin, kumbaga, for now, pwedeng ito lang muna. Pero along the way, pwedeng marami pa kayong pwedeng mai-offer doon sa mga pupunta doon. May physical store na pala kayo, Camille. Yes po. So, Ayan. pwede silang pumunta doon. Yung mga gusto kong matikman po ito. Yes, Partner Eileen. Camille, gustong malaman ng mga viewers natin, sa murang edad mo yan, meron ka ng negosyo. Sino yung katuwang mo dito sa pagninegosyo na to? Yung kasama ko po dito from the beginning is my partner. Well, hindi pa po kami married. His name is Mr. Marvin Paclibare. He's also my co-teacher dun sa previous school ko po. And he's a licensed psychometrician naman po. Talaga. So basically, he's the one po talaga who's fond of yung mga drinks, mga flavored drinks. So siya yung mahilig talaga mag-experiment. That's why we were able to come up with these kind of drinks po. Camille, alam mo sa Patok, yung hindi nakikilala ay talagang pinapakilala namin dito sa programa natin. Kaya ngayong hapon, mga kapartner, i-allow siguro natin na ma-reveal yung partner ni Miss Camille na isa rin sa mga katuwang kung bakit ay nakikilala o unti-unting nakikilala na ngayon ang taho klasiko. Kung nandyan man siya, ay hatakin mo na, Sir Tony. Ay, mukhang na sorpresa naman. Hindi niya expected At na. pwede nating pagsalitain kasi syempre dalawa sila eh. Pwede naman siyang magsalita. Ano yung mga ginagawa ninyo, sir? Dito sa taho klasiko, paano niyo po ito naipakilala ang kakaibang flavor na mayroon po kayo sa concept po ninyo ni Miss Camille? Tinatanong kasi ni ka-partner Eileen kung papaano mo raw ba, kumbaga, ito, kasi nga sinasabi nga ni Camille na, kumbaga, you are behind all these flavors. So, papaano mo ba ito na-discover? Ayun po, magandang hapon po. Bali na-discover lang rin po namin since before po, mahilig ko talaga ako magtimpla-timpla na kung ano-ano sa bahay. And yun po, since mahilig din po ako sa food and drinks, ginamit ko na lang rin po siya para mas ma-innovate yung products po namin at maging ganyan ho.
at maging kakakit-akit din po sa mga customers po namin. Hindi lang po siya sa taste, pati na rin po sa looks. Oo nga, 'di ba? Parang ang ganda ng inyong ng presentation in short. Kumbaga hindi siya yung katulad nung mga ano bang tawag doon, yung plastic na yung the usual na nilalagyan ka, partner Eileen, pag bumili ka ng taho sa umaga. Ayan. So nakikilala na po natin ang kapartner ni Miss Camille. Ayan. So maraming salamat sa iyo, sir. Ano nga nung name? Marvin. Ayan. So, congratulations sa tie-up niyo at sa partnership niyo. So, bali, silang dalawa yung mag-partner behind the successful business, yung Taho Klasiko na yan. Na matitikman nila pagka pumunta sila doon. So, ulitin lang natin saan sila, yung mga nagtatanong, maaring ngayon lang nila nabuksan, Camille, saan ba sila pwedeng pumunta para matikman nila itong iba't ibang taho na ito from Taho Klasiko. Our main branch is located po in Valenzuela. In Valenzuela, we have 3 branches po. Maysan, Punturin, and Genti de Leon branch po. Then outside Valenzuela, we also have in Katipunan, Commonwealth, Pulilan, Bulacan, Santa Rosa, Laguna, Cabuyao, Laguna, we will open siguro by next month. And also yung San Juan branch. We also have one in SM Cabanatuan po, Mega Center Cabanatuan. So ang dami na. Kumbaga, ang dami na kapartner Eileen na mga branches na pwede nilang puntahan kung gusto nila itong matikman, partner. Kaya nga isa to sa mga promising brand, Sir Tony. Alam natin na talagang malayo yung mararating nito dahil sa innovations pa lang nila ay talagang patok ito sa mga kabataan, mga estudyante, 'di ba? Kahit nga tayo parang sa tingin pa lang natin talagang alam nating masarap siya at magugustuhan ang panlasa natin. Pero ang tanong, paano po dun sa mga may edad gustong makatikim niyan? Pwede po ba yan sa mga diabetic? Yung matataas yung mga level ng sugar. Paano po ba natin or may special na timpla para sa kanila, Camille? Oo, meron ba tayong pwedeng timpla para sa kanila? Meron po kaming mga sugar level po na choices po. May mga 25% lang. Yung iba naman po na talagang nagpapa-no sugar po sila. So, pwede naman po nilang i-request po yon sa mga baristas po. Yung sa timpla na gusto po nila. If gusto nila yung less lang na sweet po. Yan. So, sabihin lang nila. Tony. Yes po. Ayan. So, Miss Camille, ngayon, alam po natin na yung programa natin ay talagang nag-i-inspire ito sa bawat manunood, bawat mag-click o bawat mag-view ng ating programa o episode. Pang-10 episode na pala ito, kapatid Tony. Yes. This is our 10th pangalawang episode. week na tayo. Nais natin mag-iwan ng mga turo o gustong ma-impart sa mga kabataan na katulad mo. Ano yung lesson in life na pwede mong i-advise sa kanila para naman mag-step up sila sa estado ng kanilang buhay sa ngayon? Siguro po is to grab every opportunity that comes your way and make the most out of it. Kasi in my part po, nag-try ako to get out of my comfort zone. Kasi sometimes hindi natin alam na mas madami pa po pala tayong madidiscover outside of our comfort zone. And then also, it may sound cliche, pero talagang never give up. You know, you keep going, always go back yung sa first day to that that moment when you started dreaming, when you started manifesting na yung mga bagay na you think meron ka na ngayon. Kumbaga, wag kang madaling susuko kasi like sabi mo nga, 'di ba? Hindi ganun kadali na mag-promote or mag-introduce ng ganitong klase, and yet hindi kayong dalawa sumuko. Kumbaga, you keep on promoting at nung very rewarding naman na nung natikman nila ay nagustuhan nila. Pero gusto ko lang tanungin, Camille, bumili ako sa inyo, hindi ko muna kakainin, okay lang na ilagay ko sa ref, hindi ba magbabago yung lasa niya? Or titigas ba siya pagka nilagay ko siya sa freezer? Kasi merong ganun Kasi ito, since malayo na yung pinanggalingan, medyo nag-melt na siya. Yes po. So, okay lang ito na ilagay pa rin sa freezer. Yung quality pa rin niya ay ganun pa rin.
Yung taho po kasi and yung soy milk, very sensitive po siya. So talagang kailangan lang po naka-immerse po siya sa ice and sa water. But sa mga customers po namin, we suggest po talaga to consume it immediately para ma-preserve po kung ano po yung quality po talaga na meron po siya. Pero just in case na talagang may pagbibigyan po tayo na hindi agad-agad po siya maiinom, possible naman po siguro sa ref na lang po. Pero good for at least 2 days lang po ang shelf life niya. Matagal pa rin, oo. Bakit mo naman patatagalin pa? Yung at least para bang, mamaya ko pa kasi ipatitikim, mamaya ko pa dadalhin. So, pwede naman pala. At the most 2 days pwede. Yes po. Yes, partner Eileen. Ayan, wala kang audio. Ayan, Kapartner Tony, may audio na. Okay. Kanina, natanong ko nga yung advice niya doon sa mga kabataan natin na nanonood ngayon. And ang ganda ng sinabi niya, Kapartner Tony, grab every opportunity and make out of it. O make the most out of it, di ba? So, ibig sabihin, nung dumating yung panahon ng pandemya, talagang ginagrab niya yung opportunity na pwedeng magnegosyo ng ganito dahil in na in ito ngayon sa mga kabataan, yung kanyang produkto. So, maganda yung sinabi niyang ganito. Katulad din to sa mga estudyante, di ba? O kung merong opportunity na bumukas dyan, you can grab the opportunity. Oo, wag nang ipagpabukas pa o i-set aside dahil yan yung nasa harap mo na ngayon, you have to take action right away, di po ba? So, maganda yung gabay na yan na sinet as example ni Ms. Camille. Grab every opportunity and make the most out of it. Out of it. O yan. Thank you, Camille, sa mga iniwan mong mga salita para sa ating mga viewers. And now, Kapartner Tony, ang oras natin ay malapit nang matapos. Pwede na tayong pumili kung sino yung man nagbe-message. Para ma-treat ni Miss Camille na pwedeng bumisita doon sa meron bang mga messages Valenzuela? Or dyan na lang siguro kung yung mga pumasok doon sa ating doon sa ating site dyan kasi naka-open ba yung para baka may mga napili ka dyan Camille sa mga pumasok dyan sa iyong dito kasi is pwedeng sa DZR 1026 at pwede rin namang sa SM9 News. At pwede rin silang i-assist ng ating mga PA na nagbabasa ng mga comments and messages habang ongoing yung ating programa kanina. Okay? So, maganda po talaga yung ating programa ngayon, Patok, dahil ito ay hindi lang nagpapakilala ng mga produkto o mga trending brands ngayon, kundi nagbibigay rin tayo ng inspirasyon dahil ang mga kwento ng mga nasa likod ng mga successful stories ng mga brands, products ay talagang malalaman ninyo kung paano sila nagsimula. Ayan. Cheche from FB ito. Kapartner Eileen, Cheche from FB, Lorna Bautista, nakatikim na ako sa Baguio taho with strawberry. Masarap talaga. Ito ho yun, taho with strawberry. Ayan, meron ho sila niyan. Okay. Ayan. Ladies, pwede na kahit mga 3 o 4 o ilan ba yung mga actually, marami yung pumapasok natin dito na pwedeng magbisita doon sa Valenzuela branch ng Taho Classico. Ayan na. Camille, ayan, yung mga pumapasok na yan dito sa ating nakaka-inspire. Hi DZAR at sa inyo po ma'am sa Patok Taho business nyo po, nakaka-inspired strawberry. Bakit malakas talaga yung strawberry flavor na yan at maraming mapagpipilian. Wow naman po. So tama lang talaga na maraming choices, Camille, yung ating mga kababayan. So lahat ba yan ay pipili natin? Sino ba tong na to? Kanino ba itong last message na to? Pabalik naman. Pakibalik para makita ni Camille kung kanino yan ang galing. Ayan. Galing po kay Miss Lane's Cherry. Sige. Ano pa yung mga meron dyan? Kapartner Beth, yung iba pang mga meron dyan. Yung kanina pakibalik para mabanggit ni Camille. Before yung kay Cherry. Yung mga nauna nating ayan. Sarap ng taho with a twist. Galing yan kay Joyce, okay?
Loading pa daw yung yung mga messages. Okay. Yan. Kay Miss Lai Gonzalez, wow, daming taho varieties. Lai, dahil nag-message ka, Lai, punta ka ng Valenzuela, Lai. Tikman mo na yung mga iba't ibang flavor ng taho klasiko. Ano sabi ni yung isa, Camille? Chiclet Abalo, heart ang taho. Ayan, sa mga ilan na sila. So, ibig sabihin, pag napadaan yung mga ganito, pakita lang ng ID or screenshot lang na nanood sila dito ng Patok. Ito isa, watching from Bukidnon. Yung Bukidnon, baka tunaw na kapag ipadala sa kanila yung Ang layo ng Bukidnon, na lang sila, mag-franchise. Hindi, pag nagpunta na lang sila dito sa Manila, ayan, maraming pa-shoutout naman po Sir Tony and Miss I, live watching here in Makati, sabi ni Cherilyn. Hi Cherilyn. Okay, so sige, may nabanggit na ni Camille yung mga viewers natin na maswerteng makakatikim nitong mga flavors na ito na nasa harap natin. Partner Eileen, siguro bago tayo magtapos, yung ating parting shot para sa ating mga nakikinig, and we are now on our 10th episode, second week natin ito. Ano yung mga aabangan pa nila, partner? Ayan, so ngayon ang pangalawang linggo ng Patok dito sa DZAR. Next week ay talagang tumutok kayo dahil marami pa kayong matututunan na mga diskarte sa buhay, sa pagninegosyo, at yung mga inspiring stories ng ating mga CEOs at mga business guru na talagang mapapakinggan nila dito sa programang Patok Ka-Partner Tony. Ayan. So, abangan lang nila. Next week, andyan pa rin kami ni Ka-Partner Tony para sa pagbibigay ng mga makabuluhang mga impormasyon sa pagninegosyo. So, for now, time to say goodbye. Camille, thank you very much. And ulit yung inyong website para doon sa mga late tuners natin this afternoon before we totally wind up. Okay po. Please like and follow our page at it's Taho Classico Main on Facebook. We also have our Instagram at Taho Classico. Our TikTok account is at Taho Classico. You may also search for Taho Classico on Facebook. Then makikita nyo na po yung mga list ng branches. And please do like and follow their page as well. And then for the inquiries regarding our franchise, please do like and follow our page Taho Classico Franchise so we can give you the details regarding yung franchise as well as the franchise timeline. Ayun. Thank you so much po. Thank you so much, Camille.